Ayan, magandang araw po. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Nandito po tayo sa maliit nating project. Meron tayong isang gagawing pintuan dito. Gaya nito yon. Palitan natin dun sa likod yon. Bali 2 piraso. Gagawin nating sarado kasi para di raw makita yung sinampay sa loob at saka yung tao sa loob. Gagawin nating pinsit dyan na ang frame ay tubular. So ayun po, salamat po ng marami sa inyo. Ito po muli ang inyong Anluwagi. Sumasaludo po sa inyo. Tandaan po natin sa Anluwagi, walang maliit na trabaho. Una ay serbisyo. Baklas na pala nung kasama ko. Ito yun, 2 piraso. Ayan mga idol. Tara, simulan na natin. Ito yung materialis na gagamitin natin. Yung 2x3 na tubular. Galvanized yan. 1.5 yung kanyang gauge. Ayan, ito yung 2x3. Ito yung 1x1. Ito hindi natin gagamitin yan sa iba natin project yan. Ayan. Tapos yung plain sheet na gagamitin natin. Ito. Ayan. Gauge 16 yan. Yan yung gagamitin natin. Ayan, proceed tayo sa mga pagpakating ng ganitong mga materialis. Importante meron kang metro. Yan, para malaman mo kung gaano kahaba ang sukat ng iyong puputulin. At may siyempre yung pangguhit gaya nito. Yan, tawag dito chokstone. Pag wala kang pintil na itim, okay na to. Sa pagkating naman ito, bakal, meron tayong 2 instrumentong pwedeng gamitin kagaya nitong nagari sa bakal, although medyo mabagal nga lang pero kung meron ka namang gagaya nito grinder, mas mabilis. Sa construction, ito ang pinakamasilbing gamit. Pwede mong pangkating ng tiles, yun nga, bakal, tapos marble, pwede rin panghasa. Ngayon meron yang kanya-kanyang ginagamit na talim na depende sa kung anong paggagamitan mo. Mayroon pang tiles, yung pang tiles iba yun. So ito naman, ito ang gagamitin natin ngayon. Yan, ito ang tinatawag na cutting disc. Mas manipis, di ba? Tapos mayroon namang mas makapal, pero yan, kagaya nito, ito yung isa cutting kasi yun, ito pang grinding. Huwag mo itong gagamiting panghasa. Pwedeng mabasag yan at tatamaan ka. Delikado, So ito, simulan natin ang pagkakating. Ingat lang lagi, ha. So ayan, dito tayo sa pagkating. Mas safe talaga dito ka magsisimula. Ayan, dito itong lugar na to, tapos papunta ka sa unahan. Basta paunahan lang ng paunahan, yan, ganyan. Alalayan mo lang, pero pwede ka rin dito magsimula, pero babaliktarin mo din yung machine. Yan, kapag ganyan. Ang kaibahan lang yan, pag umipit yan, ang talbog ng makina papunta sa'yo. Kaya mas pa rin, safe pa rin dito sa lugar na ito. Tuloy-tuloy lang, paunahan ng paunahan, yan. Pagkatapos ikot, paunahan pa rin, ganyan lang. Tapos ikot uli, paunahan pa rin, yan, ganyan. Yung wire pala, tingnan mo, baka mamaya tingnan mo malapit, hindi ko napapansin. Ingat ka sa ganyan, matamaan, putol yan. O yun, okay? O yun, ganun lang. Kailangan safe tayo palagi. O ayan na, ang bilis, ginagrind na lang yung mga pinagweldingan para makinis naman. So ito naman yung luma, yan yung papalitan. O ayan na, malapit na. Yan, ito yung plain sheet na ipang-cover natin dyan sa bawat butas. Medyo hindi kakapalan, number 16 lang yan, kaya minsan nagugupit pa. Pero yung kahabaan, grinder ang pinang-cutting namin dyan dahil hindi kaya ng gunting, medyo matigas
Yan, ganyan ginagawa namin, kinakat namin lang yung mga kanto. Tapos meron niyang markings. Yan, yung markings niyan, yan yung padadaanan namin ng grinder yan para madali i-bend. Kagaya niyan, ito. Yan, dadaanan natin yung pinaka-design niya para ma-bend natin ng maayos kasi wala tayong binder. Yun ang tanging paraan para mabaluktot natin siya. Pagkaguhit ng ganyan, saka lang natin ilalagay sa kanto at medyo pupukpukin natin ng kahit 2x3 para mabaluktot lang. So diskartihan lang naman yan para magawa. Ito, nilalagyan na namin ng cover yung bawat butas. Ito lalagyan namin ng cover ito Yan, kagaya nito nasa kabila Yan. Ito, ganito ang magiging itsura niyan. So ngayon ginagawa pa namin yung yung makapal yung plate niyan. 16 number 16 yan na GI. Ito. Ayun, ganito yung ginagawa namin. So dahil hindi natin yan kayang baluktutin dahil matigas yan, yan ginagrind namin ito para magawa namin yung kagaya nito. Ito yan, ganyan ang forma. So ito ginagawa namin. So yan, kagaya nung ginagawa niya, inalagyan niya ng markings. Ang ginamit naming frame dito GI, no? Yung tubular namin 2x3, tapos yung panggitna 1x1 yan. Amin nabibiling ganito na BI, yung walang galvanized kagaya nito. Mas maganda yon kung tutusin, maganda yung pinturahan, saka maganda yung welding. Ito medyo mahirap i-welding, kaya lang ang kaiba nito, matibay na siya dahil galvanizado na. Tapos i-epoxy primer pa natin yan bago natin pinturahan talagang kung ano yung kulay na gusto nung may-ari. Ayan na, natapos na namin yung mga ilalagay namin na plate Ganyan na itsura, tapos yan siyempre dito yan, dito ngayon namin ilalagay Yan. I-welding din namin to kasi makapal naman kasi ito, kaya pwede namang i-welding. Gauge 16 yan, makapal. Ito yung ginamit naming door jamb. Yan, manipis lang yan. Medyo madilim dito tayo. Ayan ano yan, 1x3 lang yan, pakita mo nga. Ayan, ganyan 1x3 lang. Yan. Tapos yung iba kasi tinutusukan nila yan dito ng round bar. Pagkatusok nila dyan nila i-welding. Kami ang ginawa namin, binutasan namin dito, tapos dyan namin ini-tornilyo yan sa loob, no? Dynabolt ang ginabit namin dyan, yan. Dito sa kabila, ayan. So ayan, ngayon pagka isara, ayan pa nga yung ulo, nakita yung isa. Tapos welding na lang yan. At pagka may problema, mamasilyahan. I-epoxy primer natin yan para wala silang makikita na may nakatusok dito. So ang bisagra naman na gagamitin natin dyan, yung cylindrical. Ito ganito, cylindrical 3/4 ito kasi para kayang-kaya niya yung bigat. Ito yung cylindrical mga idol. Nalagyan natin ng adapter kasi kung didirekta natin to dito, mabilis ito mabaklas kasi manipis lang ito. Hindi kaya kailangan natin lagyan ng ganito. So, yan gaya nito. Ito yung ginagawa namin. Lalagay kami ng flat bar dito. Yan. Tapos sakaya natin i-welding. Yan, ito na welding na natin. Aray, mainit pa. Yan. Tapos nai-gagray na lang yan kagaya nung ginagawa niya para makinis naman. Ikabit na namin yung aming gate. Ayan kulang na lang yung yan ganyan. Ito yan marami yan. Kakabit pa namin yan para lahat yan. Lahat may cover siya. Ang matitira lang na walang cover yung maliliit na butas na yun sa taas. Kasalukuyan nating ini-welding yung cover plate. Maganda ang pag maliit yung iyong welding para ka lang may maliit na daladalang baunan, sakbat mo sa balikat. Na ikabit na natin yung ibang plate, no? Ayan konti na lang.
4 na piraso na lang. Ayan. Ayan, tuloy pa natin to. Dahil makapal yan, ini-ispat-ispat na lang namin doon sa may bandang loob. Ayan, ini-ispat lang namin. Ayan. Yan lang naman gamit naming welding machine. Ayan. Ngayon na ginagrind na lang natin yung mga sobra-sobra para hindi naman siya matalas. Nakakasugat yan. Tapos yung luma, yan, ito alam na kung ano magiging kapalaran yan. Young shop. So ayan na mga idol, nakabit na natin yung ano nya, cylindrical. Yan. Tapos ito nalagyan na rin natin ng lock. Yan, gawa-gawa lang natin yan, oh. Okay. Yan, pintura na lang ang kulang. So yan yung dito sa may parte ng loob. Yan, ito naman yung sa labas. Welding machine natin, ang liit lang. So karga-karga ko lang yan. Pinipinturahan na natin yung ginawa natin. Ayan, ang ginamit po natin dyan ay epoxy primer. Kaya lang wala tayong gray, white yung ginamit natin. So pareho lang naman yan dahil lalagyan pa yan natin ng talagang final na kulay niya, yung top coat. So ito po siya, oh. Ito yung pintura niya. Yan, oh. Epoxy primer white. Ngayon meron po yan tinatawag na hardener. Ito siya, oh. Yan. Ngayon ang pagtimpla niyan, itong isang ito, sakto-sakto yan pantimpla dito. Ngayon kung ang gagamitin nyo ay konti lang, so parang hatiin nyo to sa kalahati, kalahati din dyan. Kung 1/4 naman, 1/4 naman dito, 1/4 din dito, ganun lang. Ngayon ang pampalabnaw sa kanya, itong epoxy reducer. Pero pwede din yung lacquer thinner, pero ito talaga yung para sa kanya. At hindi maganda yung lacquer thinner kapag tumatagal, no? Pwede po naman natin yung roller, o kagaya ng ginagawa niya, roller. Actually, mas maganda yung spray. Ayun, dagdag ko lang, no? Dapat po pagkatapos po niyang epoxy primer at may nakita kayong medyo may problema na kailangang masilyahan, yung halimbawa kagaya nito, kailangan nyo masilyahan yan, tapusin nyo muna yung epoxy primer. Pag natuyo yan, saka kayo maglagay ng masilya, yung polytop. Kasi kapag inuna nyo yung polytop, hindi yun maganda na direkta sa bakal, kasi may kalawang, yung mga dugtungan na ganyan yan. Hindi siya kakapit ng mabuti doon kasi kalawang yung kanyang kinapitan. Ito kasi epoxy primer, makapit sa bakal yan. Kaya nga tinawag na epoxy. The word epoxy, pandikit yon. So yun mga idol. At bago nga pala lagyan ng epoxy primer, gamitan pa ninyo nung rust converter, yung Torco, no? Maliban doon sa Torco, may ibang brand naman eh. Kaya lang yung kinasanayan natin yung Torco. So bago ninyo lagyan ng primer. Ayun mga idol, sana nakatulong tayo ng konti. Ayan, balik tayo dito sa gate. Nalagyan ko na siya ng lock dito sa loob. Yan, oh. Gawa ko lang yan. Pwede mo pa rin lagyan ng kandado. Nilagyan kong butas. Ayan, buksan natin. Makunat, gawa ng pintura. Ayan, tingnan natin naman yung lock dito sa labas. Ayan, ito. Ganito naman yung ginawa ko na lock sa labas. Ayan, isasabit mo lang ng ganyan. No. Ayan, pero may butas din, lalagyan ng kandado. Ayan, ganyan. No. So, ayan, okay na. Proceed na tayo ngayon sa top coat. Pipinturahan na natin yan ng itim. Sa mga beginners, ito naman yung polytop. Ito yung hardener. Yan, pagbago, pisa-pisain mo muna ng ganito. Yan, oh. Pag malambot na, yan, okay na. So, pwede ka na ngayon kumuha ng pinaka-resin. Yan. Depende lang sa paggagamitan mo kung gaano karami. Ayan. Tapos lalagyan mo nitong hardener. So, kailangan kunti lang, no? Dahil madali yan matuyo kapag masyado marami ang nailagay mo. Ayan, mga ganyan lang. Ayan, kunting-kunti lang, mga 10%. So ngayon, haluin mo na. I-mix mo. Kailangan mabilis ka, no? Dahil sa looban ng 3 minuto, matigas na yan.
Yan, ganyan, no. Yan. Kapag ganito na yung ano, ito, ganito na yung itsura, yan, ready na yan. Ayan, pinipinturahan na namin. Yan, no. Inamil na lang yung ginamit namin. Pero yung inamil na yan, hindi yan yung ano talaga makintab. Hinaluan namin yan ng flat black, no, 50-50. Kaya hindi siya masyadong makintab. Ayan. So ito na po, tapos na yung ating steel gate para dito sa service area. So ayan, oh. Yan. Dito yan sa ano, papunta ng kusina. Yan, dire-diretso papunta doon sa swimming pool. So salamat ng marami sa inyong panonood mga idol at sa inyong mga ginawang pagsubaybay. At sana po kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo mga idol para mas marami pa kayong malamang mga tips sa aming mga ginagawang renovation. So ayun po, salamat po ng marami. Ito po muli ang inyong Anluagi. Sumasaludo sa inyo. Tandaan po natin, sa Anluagi walang maliit na trabaho, laging una ay serbisyo.